Hello, Miss Sandra here. Nako, ano kayang gagawin mo kung sa araw na masayang araw ng kasal mo ay siya ring araw ng pagguho ng mundo mo? Bigyan ka ba naman ng divorce ngayong katatapos lang ng kasal ninyo? Intense ang story natin today, kaya simulan na po natin. Pumiramba ka? O kakalad ka rin ko ang pamilya mo sa kangkungan? Sa mismong araw ng pinakapangarap na kasal ni Rebecca, hindi bulaklak at romantikong musika ang naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle, kundi ang nakalilitong katahimikan. Isang malamig na ballpen at 6 na pahina ng divorce papers. Si Tristan Alcantara, ang lalaking 7 taon niyang minahal ng patago at ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang angkan sa bansa, ay tinulak siya sa pinakamaitim na impyerno sa harap ng libo-libong bisita, media at matataas na tao sa lipunan. Ang kasalan na dapat sana'y simbolo ng bagong panimula at wagas na pag-iibigan ay naging isang formal, pampublikong pagbitay sa kanyang puso at pagkatao. Pinapirma siya sa ilalim ng banta ng paninira sa kanyang pamilya. At nang maipahid na ang tinta ng panlulumo sa kasunduan, isang malakas at nakatutulin siyang sampal ng kasunduan ang bumasag sa kanyang mukha, nagpadugo sa kanyang labi at gumiba sa huling natitirang piraso ng kanyang dignidad. Subalit sa likod ng dugong umaagos sa pangkasal na damit at mga luhang pumatak sa malamig na semento ng katedral, hindi alam ni Tristan na ang babaeng tinapaktapakan at inalipusta niya ngayon ay may hawak na lihim na pupwedeng gumiba sa buong imperyo ng mga Alcantara. Ang akala niyang mahina at martir na tupa ay may bitbit na hindi mapapantayang kapangyarihan at tunay na dugong bughaw na mas mataas pa sa kanyang angkan. Habang iniwan siyang nakadapa sa gitna ng kahihiyan, nangako si Rebecca sa sarili. Ang bawat patak ng luha, bawat patak ng dugo mula sa kanyang labi at ang bawat sakit ng sampal na iyon ay babayaran ni Tristan nang may patong na matinding interes at walang kapatawarang paghihiganti. Pagkaraan ng 3 buwan, magbabalik si Rebecca, hindi na bilang isang nagmamakaawang kasintahan, kundi bilang ang pinakamalaking bangungot na susunog sa kaharian ng mga Alcantara. Handa ka na bang sumama sa isang kwento ng matinding pagtataksil, poot at matamis na paghihigante kung saan ang dating biktima ay siyang hahawak ng latigo? Mabigat ang pakiramdam ng mga patong-patong na puntas ng pangkasal na damit habang nakatayo si Rebecca sa tapat na napakalaking salamin sa bridal suite. Ang puting bestida ay isang kakaibang mahika na gawa ng sikat na designer mula sa Paris. Pinalamutian ng libo-libong kulay pilak na kristal na kumikinang at kumikislap sa ilalim ng mainit na ilaw ng engrandeng katedral. Ngunit sa kabila ng karangyaan at kagandahang pumapalibot sa kanya, tila walang ni isang patak ng dugo ang natitira sa kanyang mumunting mukha. Malamig ang kanyang mga kamay, nanginginig ang mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa bouquet ng mga puting rosas. 7 taon. 7 mahahabang taon siyang nanalangin at nagtiis na sana tingnan siya ni Tristan Alcantara hindi lang bilang isang abot-kayang kasangkapan ng pamilya, kundi bilang isang tunay na babaeng nararapat mahalin. At ngayong araw na ito, ang araw ng kanilang kasal, akala niya natupad na ang kanyang pinakapangarap. Nakahanda ng lahat, Miss Rebecca. Hinihintay ka na ng buong entourage sa labas. Maingat at may pagmamadaling sabi ng kanyang wedding coordinator habang iniaayos ang mahabang veil sa kanyang likod. Tumango lang si Rebecca at huminga ng malalim upang pakalmahin ang nagwawalang dibdib. Sinubukan niyang ngumiti sa kanyang refleksyon sa salamin, subalit ang sariling mga mata ay tila nagbabala sa kanya na isang napakalakas at paparating na bagyo. Nang bumukas ang 2 dambuhalang pintuan ng simbahan, bumungad sa kanya ang libo-libong mata ng mga pinakamataas na tao sa lipunan. Naroon ang mga bilyonaryong negosyante, sikat na politiko at mga kilalang personalidad. Ang organ nagsimulang tumugtog na isang napakaromantikong melodiya, ngunit sa bawat takbang ni Rebecca patungo sa altar, lalong bumibilis ang takot at kabog ng kanyang dibdib. Sa dulo ng mahabang aisle na nababalutan ng sariwang bulaklak, nakatayo si Tristan. Napakasipag nitong tingnan sa kanyang itim na bespoke tuxedo. Ang may pagmamalaking tindig, ang matalim na panga at ang mga matang kailanman ay hindi nagpakita ng lambing sa kanya. Habang lumalapit si Rebecca, napansin niya wala ni isang bakas ng ngiti sa mukha ng lalaki. Ang mga mata nito ay di tulad ng sa isang lalaking excited na makasama ang kanyang bride. Sa halip, puno ito ng matinding puot,
galit at walang katulad na pandidiri. Nang makarating si Rebecca sa tapat ni Tristan, inabot niya ang kanyang kanang kamay na may suot na guwantes, ngunit hindi ito hinawakan ng lalaki. Manapay na natili lang itong nakabulsa sa kanyang pantalon habang nakatitig sa kanya ng malamig. Tristan, okay ka lang ba? Mahina ang bulong ni Rebecca at puno ng matinding pag-aalala ang kanyang nanginginig na boses. Isang malamig at nakakatakot na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Hindi niya pinansin ang tanong ng dalaga at sa halip, humarap sa pari at sa libu-libong bisita. Itaas ang mga ilaw, tumigil ang musika. Malamig at maotoridad na utos ni Tristan na umalingaw-ngaw sa buong silid gamit ang sound system. Nabigla lahat ng bisita, ang romantikong himig ay biglang naputol at pinalitan ng nakatutulin siyang katahimikan na nagpalutang sa tensyon. Tristan, anong ginagawa mo? Nagsisimula ng seremonya? Kinakabang pakiusap ni Rebecca habang sinusubukang hawakan ang braso ng lalaki. Pagalit na itinabig ni Tristan ang kamay ni Rebecca. Kumuha siya ng isang makapal na brown folder mula sa loob ng kanyang tuxedo at tinapon to sa mismong paanan ng dalaga. Huwag mo kong mahahawakan ng marumi mong kamay, Rebecca. Kala mo ba talaga pakakasalan kita? Akala mo ba magiging Mrs. Alcantara ka ngayong araw? Nagbulungan ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang mga ilaw ng kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang maglikha ng walang tigil na pagkidlat. Lumuhod si Rebecca sa sahig upang putulin ang mga papel na kumalat sa lalagyan. Sa pinakaunang pahina nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang pumatay sa natitirang pag-asa ng kanyang puso, Divorce Agreement and Annulment Petition. Ano to, Tristan? Manginginig na tanong ni Rebecca habang umaagos ang unang patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Kasal pa lang tayo, hindi pa man tayo nagkakapagsumpaan? Pirmahan mo yan, ngayon din. Galit na utos ni Tristan habang nakatitig sa kanya ng walang kaunting awa. Pumirma ka o kakalad ka rin ko ang pamilya mo sa kangkungan bago matapos ang araw na to. Ang mga salita ni Tristan ay parang matutulis na basag na bubog na walang awang dumaan at sumugat sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Rebecca. Sa bawat letrang lumalabas sa bibig ng lalaki, tila unti-unting pinapatay ang bawat natitirang pangarap na iningatan niya sa loob ng 7 taon. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakaluhod sa malamig at matigas na semento ng katedral. Ang mamahaling pangkasal na damit na gawa pa sa Paris, ang bestidang simbolo dapat ng kadalisayan at ng pinakamasayang araw ng kanyang buhay ay nadudungisan na ngayon ng alikabok sa sahig at ng sarili niyang mga luhang hindi mapigilan sa pag-abos. Dahan-dahan, inangat ni Rebecca ang kanyang nanginginig na ulo upang tumingin sa paligid. Naghahanap siya ng kahit isang taong pupwede na humawak sa kanya, kahit na ano pang isang taong pupwedeng tumayo para ipagtanggol siya mula sa brutal na magpapahamak na ito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mapait na katotohanan ng buhay. Ang kanyang sariling mga magulang na nakaupo sa pinakaharapang hanay ay nakayuko lamang, di makatingin sa kanya, tila natatakot na madamay sa galit ng mga Alcantara. Ang pamilya naman ni Tristan ay nakatayo ng maayos, walang bakas ng pagkabigla o awa sa kanilang mga mukha. Sa halip, nanonood lamang sila ng may malamig ng ngisi sa kanilang mga labi, na tila ba ang buong eksenang ito ay nakalilibang na dula ng matagal na nilang inihanda. Siya ay nag-iisa, mag-isang nakaluhod sa gitna ng entablado ng kahihiyan, sa harap ng daan-daang bisita mula sa mataas na lipunan at sa ilalim ng walang tigil na pagkidlat ng mga kamera ng media. Bakit, Tristan? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Umiiyak at halos mawalan na ng boses na tanong ni Rebecca. Hinawakan niya na mahigpit ang mamahaling ballpen na inihagis sa kanyang paanan. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Sinunod ko lahat ng gusto mo. 7 taon akong nagtiis sa malamig mong pagtrato. 7 taon akong nagpakatanga at nagpakababa dahil mahal na mahal kita. Bakit kailangan dumating sa ganito? Bakit sa mismong araw pa ng kasal natin? Tumawa ng malakas si Tristan. Isang tawang puno ng matinding panggigipit, pangaasar at walang katulad na pait. Humakbang siya ng mabilis papalapit kay Rebecca. Bago pa man makagalaw ang dalaga, marahas na dinakma ni Tristan ang panga nito gamit ang kanyang malalaking kamay. Bumaon ang kanyang mga daliri sa makinis na balat ni Rebecca.
Pinipilit ang dalagang tumingin ng diretso sa kanyang nagniningas na mga mata. Mahal, wag mo akong patawanin, Rebecca. Wag mong madudungisan ang salitang yan. Galit na sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw hanggang sa pinakamalayo at pinakamataas na sulok ng katedral. Ginawa mo lang lahat ng yan dahil sa pera, sa posisyon at sa kapangyarihan ng pamilya ko. Akala mo ba hindi ko alam ang totoong kulay mo? Akala mo ba mananatili akong bulag? Ikaw ang dahilan kung bakit napilitang umalis ng bansa si Sofia 7 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang nagpalaman ng kasinungalingan sa pamilya ko para iliw sa akin at para ikaw ang ipalit sa pwesto niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Rebecca at tila ba huminto ang ikot ng kanyang mundo sa pagbanggit ng pangalang yon. Si Sofia, ang nakalipas na pag-ibig ni Tristan, ang babaeng ginawa nitong reyna sa kanyang puso at kailanman ay hindi niya napantayan kahit ano pang sakripisyo ang kanyang gawin. Hindi totoo yan, Tristan. Magtiwala ka naman sa akin kahit ngayon lang. Humahagulgol na pakiusap ni Rebecca habang sinusubukang alisin ang kamay ng lalaki sa kanyang panga. Wala akong kinalaman sa pag-alis ni Sofia. Pinalaya siya ng pamilya mo dahil natuklasan nilang tumahimik ka. Mas lalong nag-alimpuyo ang galit sa mukha ni Tristan. Sa matinding puot, mas lalo pa niyang hinatak ang panga ng dalaga bago to'y tinulak ng malakas. Napaatras si Rebecca at napadapa sa sahig. Huwag na huwag mong madudungisan ang pangalan ni Sofia gamit ang marumi mong bibig at mga kasinungalingan. Ngayong bumalik na siya sa Pilipinas, wala ka ng silbi sa akin. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Ang kasalang ito, isang malaking palabas lang to para makaladkad kita rito at mapilitan kang pumirma sa waiver ng lahat ng ari-arian na ibinigay ng lolo ko sa'yo. Pirmahan mo na yan ngayon din kung ayaw mong makita na mabulok sa kulungan ang pamilya mo bukas na bukas din. Napatigil si Rebecca. Ang lamig ng simento ay bumuon sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang katotohanang ibinato sa kanya. Walang pag-ibig, walang kahit katiting na respeto, at ang 7 taon ng kanyang buhay ay isang malaking katatawanan lamang para sa lalaking ito. Wala na siyang lakas para lumaban pa ng pisikal. Bawat pangarap na maingat niyang tinayo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho at naging abo. Sa harap ng libo-libong mata, gamit ang nanginginig ng mga daliri at lumalabo-labong paningin dahil sa tuloy-tuloy na luha, nilagay ni Rebecca ang mga papel sa kanyang kandungan. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hiningang nagmamarka ng katapusan ng kanyang lumang sarili. Nanginginig man ang kanyang kamay, isa-isang nilagay ni Rebecca ang kanyang pirma sa bawat pahina ng 6 na pahinang kasunduan. Sinuko niyang kanyang dignidad, ang kanyang mga karapatan at ang pananampalataya niya sa pag-ibig. Nang matapos mailagay ang huling pirma sa pinakailalim ng huling pahina, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Tristan at iniabot ang mga papel. Ayan na, pumirma na ako, Tristan. Kuha mo na ang gusto mo. Masaya ka na ba? Mahinang bulong ni Rebecca. Ang boses niya basag na basag, halos wala ng hangin dahil sa matinding paghihirap ng kalooban. Kinuha ni Tristan ang mga papel mula sa kanyang kamay nang walang pakiusap. Mabilis niyang nirepaso bawat pahina upang siguraduhing lehitimo at kompleto ang mga pirma. Nang makitang wala ng kulang, isang malamig at mapang-alipustang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin siya sa nakaluhod at basang-basa sa luhang dalaga. Walang anumang babala, itinaas ni Tristan ang kanyang kanang kamay kasabay ng buong lakas ng kanyang galit. Isang napakalakas at nakatutulin siyang sampal ang gumuhit at lumapat sa kaliwang pisngi ni Rebecca. Sa matinding lakas ng impact, natumba si Rebecca sa tabi. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong kaharian ng katedral. Ang kanyang mahabang veil ay natanggal sa kanyang buhok at humandusay sa alikabok habang kanyang pangkasal na damit nagkaroon ng bakas ng dugo nang pumutok ang kanyang ibabang labi. Ang pulang dugo dahan-dahang pumatak sa masiselang kristal ng kanyang puting gown. Nabalot ng nakatatakot na katahimikan ang buong simbahan, kahit ang mga bisita at mga mamamahayag ay natigilan sa matinding karahasan at kapahamakan ay pinakita ng bilyonaryo. Tumingin si Tristan sa nakatumbang katawan ni Rebecca mula sa itaas. Kumuha ng isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang sarili niyang kamay na tumama sa mukha ng dalaga. Natila ba na dungisan siya sa paghawak nito? Pagkatapos, walang alinlangan niyang tinapon ang ginamit na panyo sa mismong mukha ni Rebecca.
Yan ay para sa 7 taong pangingialam mo sa buhay ko at sa pagdurusa ni Sofia. Malamig, walang awa at pinalasabi ni Tristan habang nakatitig sa dugo ang labi ng dalaga. Umalis ka na sa harap ko at sa buhay ko bago pa kita tuluyang maipakulong. Ang lamig ng simento sa sahig ng katedral ay dahan-dahang bumaon sa balat ni Rebecca. Ngunit wala nang mas lalamig pa sa puot na pumalit sa nawasak niyang puso. Habang nakatumba siya sa sahig, naririnig niya ang mga bulungan ng daan-daang bisita. Ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera ng media at ang mga tunog ng mga yabag ng pamilya Alcantara na tila nanonood lamang ng isang matagumpay na pagbitay. Hindi niya pinunasan ang mainit na dugo na dahan-dahang umaagos mula sa kanyang pumutok na labi patungo sa kanyang panga. Ang matinding sakit ng sampa ni Tristan sa kanyang pisngi ay mabilis na napawi. Pinalitan ng isang nakakatakot at walang katulad na kaimpyerno ng katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng sukdulang kapahamakan na iyon, mayroong isang bagay na tuluyang namatay sa loob ni Rebecca. Ang kanyang kapusukan, ang kanyang pagiging martir at ang 7 taon na tanga at walang kondisyong pagmamahal. Dahan-dahan sa harap ng lahat, tinukod ni Rebecca ang kanyang mga kamay sa sahig at tumayo. Wala ni isang patak ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang sarili at itinayo ang kanyang ulo ng may maipagmamalaking tindig. Nang humarap siya kay Tristan, wala na ang dating takot at pagnanais na magustuhan siya nito. Ang natira na lamang sa mga mata ni Rebecca ay isang madilim, malamig at walang hanggang karagatan ng puot. Kumunot ang noo ni Tristan, bahagyang naatras ang lalaki sa biglaang pagbabago ng aura ng dalaga. Inaasahan niya na magmamakaawa ito, magtatatakbo palabas habang umiiyak o muling luluhod sa kanyang paanan. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang basag na tupa, nakakasampal lamang niya. Salamat sa sampal na yan, Tristan, marahang sabi ni Rebecca. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala itong galit o sigaw. Ito ay pinal, malalim at singlamig ng yelo na nagpatahimik sa buong katedral. Ito ang pinakamagandang regalo na binigay mo sa akin sa araw ng kasal natin. Dahil sa sampal na to, tuluyan mong ginising ang taong matagal kong pinatulog para lang maging karapat-dapat sa'yo. Yumoko si Rebecca, hinawakan na magkabilang gilid ng kanyang mamahaling pangkasal na gown. Ang bestidang gawa sa Paris na pinalamutian ng libo-libong kristal. Walang pag-aalinlangan, gamit ang kanyang buong lakas, pinunit niya ang ibabang bahagi ng tela. Umalingaw-ngaw ang tunog ng napunit na mamahaling silk sa buong simbahan. Tinapon niya ang mahabang buntot ng gown sa paa ni Tristan, nag-iiwan sa kanya ng isang maikling pulang-puting damit na mas madaling ikilos. Iniris din niya ang kanyang mataas na heels at tinapon ang mga to sa gilid, piniling maglakad ng nakapaa. Tandaan mo ang araw na to, Tristan Alcantara, wika ni Rebecca habang humahakbang patungo sa malaking pinto ng simbahan. Humarap siya sa huling pagkakataon, nakatitig sa lalaking nagwakas ng kanyang kabataan. Ang Rebecca na kilala mo. Ang Rebecca na napakalumbay at nagpakatanga sa iyo ay namatay na rin sa mismong altar na to. At ang Rebecca na haharap sa iyo bukas ay ang magiging pinakamalaking bangungot ng buong buhay mo. Walang lumingon sa likod na naglakad si Rebecca palabas ng katedral. Ang maulap na langit ay biglang nagpakawala ng malakas na buhos ng ulan. Sa halip na magtago, naglakad si Rebecca sa gitna ng bagsak ng ulan habang nakapaa sa basang kalsada. Ang tubig mula sa langit ay pumatak sa kanyang mukha. Dahan-dahang hinuhugasan ng dugong nanggaling sa kanyang labi at ang natuyong luha sa kanyang mga pisngi. Ilang metro mula sa katedral, isang makintab na itim na Rolls-Royce Phantom ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas sa isang matandang lalaki na nakasuit. May hawak na malaking itim na payong upang protektahan si Rebecca sa ulan. Ito ay si Don Eduardo, ang pinalayas na tunay na tagapagtatag ng Alcantara Group at ang tanging taong nakakaalam ng tunay na katagong pagkatao ni Rebecca Vance. Yumuko ng malalim ang matanda sa harap ng dugoang dalaga. Puno ng matinding paggalang at takot, nakahanda na lahat ng sasakyan at ang personal mong eroplano. Generala Rebecca, handa ka na bang bumalik sa tunay mong kaharian at bawiin ang pangalang Vance? Tumingin si Rebecca sa matanda at sa unang pagkakataon, matapos ng ilang oras, isang nakatatakot at madilim na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumakay siya sa loob ng luxurious na sasakyan.
Ihanda mo lahat ng shares ko sa kumpanya, Eduardo. Malamig na utos ni Rebecca habang pinupunasan ang kanyang basang buhok. Sisimulan natin ang paggiba sa imperyo ng mga Alcantara at sisiguraduhin kong sa susunod na lumuhod si Tristan sa harapan ko, hindi na siya makakatayo pa kailanman. Lumipas ang 3 mahahabang buwan matapos ang trahedya sa katedral, ngunit ang umalingaw-ngaw ng napornadang kasal ni na Tristan Alcantara at Rebecca ay nanatiling pinakamainit na tsismis sa mataas na lipunan. Ang pangalan ni Rebecca ginawang katawa-tawa ng mga mamamahayag. Pinaunawa sa publiko na siya ay isang oportunistang babaeng itinapon, pinalayas at sinampal sa mismong harap ng altara. Samantala, hindi man lang nag-aksaya ng panahon si Tristan. Mabilis niyang pinasok sa kanyang luhong mansyon si Sofia, ang kanyang nakalipas na pag-ibig na nagbalik mula sa ibang bansa. Sa mata ng mundo, panalo si Tristan. Nakuha niya na ang babaeng pinapangarap at napaalis pa ang babaeng tinuturing niyang pabigat sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng marangyang pabalat at panlabas sa tagumpay ng pamilya Alcantara, isang hindi nakikita at nakatatakot na bagyo ang dahan-dahang gumigiba sa kanilang pundasyon. Ang Alcantara Group, ang pinakamalaking imperyo sa larangan ng real estate at kalakalan sa bansa, ay nagsimulang makaranas ng di may paliwanag at sunod-sunod na krisis sa pananalapi. Ang kanilang mga pangunahing bangko biglang nag-freeze ng mga pautang. Ang mga malalaking mamumuhunan mula sa Europa, isa-isang nagsialis at ang stock market ay naging isang madugong palaruan kung saan may isang misteryosong conglomerate na mabilis at pilit na bumibili ng bawat natitirang shares ng kumpanya. Sa loob ng napakalawak na executive office sa pinakatuktok ng Alcantara Tower, marahas na tinapon ni Tristan ang isang makapal na balot ng financial report sa kanyang malaking glass desk. Galit na galit ang kanyang mukha, namumula ang panga at mabilis ang paghinga. Sinong nasa likod ng Vane Holdings? Sigaw ni Tristan na nagpatingala at nagpanigas sa kanyang takot na pribadong sekretarya. Bakit napakalaki na ng hawak nilang porsyento sa kumpanya natin nang hindi ko man lang nalalaman? Paano nakapasok ang higanteng yan sa board nang walang pahintulot ko? Sir Tristan, ayon sa aming pinakahuling investigasyon mula sa offshore accounts, ang Vane Holdings ay pagmamayari ng pamilya Vance, ang pinakamayamang angka ng mga banker at shipping magnates mula sa London. Nanginginig na sagot ng sekretarya habang inayos ang salamin sa mata. At ang balita po, ang kasalukuyang global CEO ng Vane Holdings na ipinadala dito sa Pilipinas upang pamunuan ng formal na takeover ay personal na mag-a-attend sa taunang masquerade gala ngayong gabi sa Manila Hotel. Huminga ng malalim si Tristan, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang galit sa kanyang dibdib. Ihanda mo ang pinakamagandang suit ko at ang sasakyan. Malamig at may pagbabanta niyang utos. Kailangan kong makipag-usap sa CEO na yan bago pa magbukas ang stock market bukas ng umaga. Hindi ko hayaang makuha ng kahit sinong dayuhan ng kumpanyang pinaghirapan ng pamilya ko. Nang gabing yon, ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nababalutan ng walang kapantay na karangyaan. Ang bawat sulok ay nagniningning sa kulay ginto at kristal na ilaw. Ang mga pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa, mga donya, matataas na opisyal ng gobyerno at mga bilyonaryo ay nakasuot ng mga mamahaling kasuotan at mga eleganteng maskara sa mukha. Kasama ni Tristan na pumasok sa bulwagan si Sofia na nakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. Nakasuot si Sofia na isang kulay pink na gown at nakasuot ng milyon-milyong halaga ng diamante sa leeg, tuwang-tuwa sa atensyong binibigay ng mga tao. Babe, huwag ka nang masyadong mag-alala tungkol sa Vane Holdings na yan. Paglalambing ni Sofia habang ginahawakan ng pesi ni Tristan upang pawiin ang kunot sa noo ng lalaki. Ikaw ang pinakamagaling na negosyante sa bansa. Siguradong madaling kausap at matatakot din sa'yo ang CEO na yan kapag nalaman niyang ang mga Alcantara ang nakakalaban niya. Sana nga. Tipid at malamig na sagot ni Tristan. Ngunit sa kabila ng mga salita ng kasintahan, may isang kakaiba at nakakatakot na kabog sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam na tila ba may isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanyang likod. Biglang namatay lahat ng malalaking ilaw sa loob ng ballroom na nagdulot ng pananabik at gulat mula sa mga bisita. Sa gitna ng dilim, isang solong maliwanag na spotlight ang dahan-dahang tumutok sa pinakataas ng grand staircase ng bulwagan.
Ang Master of Ceremonies nagsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay gumalaw at umalingaw sa buong silid. Mga ginoo at kababaihan, ang sandaling hinihintay ng lahat. Tinatanghal ko ang bagong majority shareholder ng Alcantara Group, ang global head ng Vance Financial Empire at ang CEO ng Vane Holdings, si Lady Rebecca Vance. Natahimik ang buong bulwagan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Tristan. Ang pangalan na yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang utak. Rebecca? Imposible. Isang simpleng ulila lang si Rebecca. Walang pamilyang babaeng yon. Isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim at nagsimulang bumaba sa hagdanan. Nakasuot to ng isang napakagandang pulang silk gown na may mahabang slit sa gilid. Nagpapakita ng kanyang perpektong hugis ng katawan at makinis na balat. Ang kanyang buhok naka-estilo na napakalinis at napaka-elegante at ang kanyang mukha natatakpan ng isang masiselang kulay gintong maskara na pinalimutian ng itim na balahibo. Sa bawat hakbang ng kanyang mga paa na nakasuot ng mamahaling stiletto, ang buong silid ay tila nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Ang tangkad, ang tindig at ang aura ng matinding otoridad ay hindi may pagkakaila. Nang makababa ang babae sa pinakahuling hakbang ng hagdanan, dahan-dahan na niyang tinaas ang kanyang dalawang kamay at inalis ang gintong maskara sa kanyang mukha. Isang malakas na singhap ang umalingaw mula sa libu-libong bisita. Ito nga si Rebecca, ngunit wala na ni katiting na bakas ng mahirap, martir, iyakin at nagmamakaawing Rebecca na sinampal at tinapon ni Tristan 3 buwan nang nakakaraan. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay may mga matang singlamig ng yelo, mga labing nakapintas sa matapang na kulay pula, at isang ngiti na puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Isang tunay na reyna na nagbalik mula sa impyerno upang bawiin ang lahat. Ang buong kalawakan ng Grand Ballroom tila naubusan ng hangin. Ang nakatutulin siyang katahimikan ay bumasag sa maingay na kasiyahan ng gabi habang lahat ng matay nakatutok sa babaeng nakatayo sa ilalim ng nagniningning na spotlight. Si Tristan Alcantara ay natigilan sa kanyang kinaroroonan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kagulat-gulat at hindi paniniwala. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa baso ng champagne nanginginig ng bahagya dahilan upang yumugyog ang likido sa loob nito. Rebecca? Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na baril na pumatay sa kanyang katalinuhan. Ang babaeng nasa kanyang harap ngayon ay hindi ang lumang Rebecca na nakaluhod sa malamig na semento ng katedral, basag ang mukha at nagmamakaawa para sa kaunting awa. Ang babaeng ito, si Lady Rebecca Vance, ay may hawak na dignidad na mas mataas pa sa alinmang angkan sa bansa. Nakasuot na napakagandang pulang silk gown na nagpapakita ng kanyang walang kapantay na ganda at kapangyarihan. Rebecca? Nanginginig ang boses na naibulong ni Tristan habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Halos makalimutan na nakakapit pa rin sa kanyang kabilang braso si Sofia. Anong ibig sabihin ng palabas na to? Tumingin si Rebecca kay Tristan. Ang kanyang mga mata na dating puno ng init at pagmamahal ay wala nang ibinubuga ngayon kundi ang malamig at nakatutunaw na pait. Isang banayad ngunit nakakatakot na ngisi ang sumilay sa kanyang pulang mga labi. Palabas? Marahang tanong ni Rebecca. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa kabila ng katahimikan ng bulwagan. Walang palabas dito, Mr. Alcantara. Ito ay purong negosyo. O baka naman hindi ka lang makapaniwala na ang babaeng tinapak-tapakan mo nung araw ng kasal natin ay siya palang may hawak ng leeg ng buo mong kumpanya. Huwag kang magsisinungaling, Rebecca. Galit na singhal ni Sofia habang sumusulong sa harap. Nanilisik ang mga mata sa inggit at galit. San ka kumuha ng perang pambayad sa mga kasangkapang yan? Nagnakaw ka ba sa pamilya Alcantara bago ka pinalayas? Tristan, ipahuli mo siya sa mga guards. Isang impostor ang babaeng yan? Bago pa man makagalaw si Tristan o si Sofia, mabilis na humakbang ang dalawang dambuhalang bodyguards na nakasuit mula sa likod ni Rebecca. Sa isang iglap, pinalibutan nila si Sofia at marahas na pinalayuto kay Tristan. Nagsisigaw si Sofia sa gulat at kahihiyan habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at kumuha ng larawan. Tumingin si Rebecca kay Sofia mula ulo hanggang paa na tila ba nakatingin siya sa isang maduming alikabok sa kalsada. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na magsalita sa harapan ko, Miss Sofia? Malamig na wika ni Rebecca. Isang simpleng mistress na walang ibang alam kundi ang gumamit ng lalaki para makaraos sa buhay? Manahimik ka.
kung ayaw mong ipakaladkad kita palabas ng hotel na to. Rebecca, lumabas ka na. Galit na sigaw ni Tristan habang sinusubukang lapitan ng dalaga. Ngunit agad siyang pinalibutan ng security details ng Vance Empire. Pag-usapan natin to sa opisina. Hindi ko alam kung ano nga bang laro ang ginagawa mo sa Vane Holdings, pero hindi mo po pwedeng galawin ang Alcantara Group. Kumpanya ko yon. Kumpanya mo? Tumawa ng mahina si Rebecca. Isang tawa na puno ng pang-aasar na nagpataas sa balahibo ng lahat ng nakikinig. Dahan-dahan, inangat ang kanyang baso ng champagne. At uminom bago muling tumitig sa mata ng lalaki. Baka nakakalimutan mo, Tristan. Ang lolo mo ang tunay na nagtatag ng Alcantara Group at bago siya namatay, sinulat niya sa kanyang huling testamento na ang 51% ng voting shares ng kumpanya mapupunta sa akin. Ang tunay niyang paboritong apo sa tuhod sa labas na itinago sa publiko. Nanlamig ang buong katawan ni Tristan. Nagsisinungaling ka. Pinapirma kita sa waiver nung araw ng kasal natin. Sinuko mo lahat ng karapatan at ari-arian mo. Lumapit si Rebecca ng ilang hakbang. Nilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ni Tristan, sapat lang upang marinig ng lalaki ang kanyang pinal at nakakatakot na bulong. Iniisip mo ba talaga ang pipirmahan mo sa akin ng araw na yon? Ng tunay na waiver ng lolo mo? Tristan, ako ang nag-ayos ng mga legal documents sa talahan na yan bago ang kasal. Ang pinapirma mo sa akin ng araw na yon habang galit na galit ka at hindi nagbabasa ay ang transfer of ownership ng lahat ng personal mong ari-arian at mga ari-arian ng Alcantara papunta sa pangalan ko. Inihain mo sa akin ang sarili mong imperyo sa isang pilak na plato habang sinasampal mo ko? Ang bawat salita na lumabas sa balabi ni Rebecca ay parang matutulis na pako na isa-isang binaon sa kabaong ng kapalaran ni Tristan. Ang buong silid na puno ng nakatutulin siyang katahimikan habang ang bilyonaryo unti-unting napapaurong, nawawala ng kulay ang mukha at nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang isip ay mabilis na bumalik sa impyerno ng araw na yon. Ang araw sa katedral kung saan pinalunok niya kay Rebecca ang sukdulang kahihiyan. Naalala niya ang kanyang matinding galit, ang mapang-alipusta niyang pagmamadali na ipahiya at palayasin ang dalaga, at ang di niya pagbasa sa maliliit na letra sa huling pahina ng mga dokumento dahil sa matinding puot at tiwala sa sarili. Imposible. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka? Pabulahaw na sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mabilis niyang kinalabit ang kanyang pribadong abogado na nakatayo sa di kalayuan at marahas na hinatak ang collar nito. Attorney Ramos, sabihin mong nagsisinungaling ang babaeng to. Sabihin mong sa akin ang kumpanya. Sabihin mo. Ang abogado ay nakatungo lamang. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang tablet kung saan nakareflect ang pinakabagong legal updates mula sa SEC at sa Land Registration Authority. Patawad, Mr. Alcantara? Nanginginig na pahayag ng abogado, di ba katingin ng diretso sa kanyang kliyente. Tiningnan at niliripaso na po ang aming legal team ang mga dokumentong na isumite sa korte at sa board nung nakarang linggo. Ang lahat ng pirma ninyo sa mga karagdagang waiver at deed of assignment ay lehitimo at formal na notaryado. Dahil sa kasunduang yon, hawak ngayon ni Ms. Rebecca Vance ang 100% ng inyong mga paboritong bank accounts, ang inyong mga mansyon at ang buong 51% controlling shares ng Alcantara Group. Isang napakalakas na singhap at malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag na kanina pa nakatago sa gilid, dambuhalang sumugod sa harap. Walang patid ang pag-flash ng kanilang mga kamera habang kinukunan ang gulat at basag na mukha ni Tristan. Ang dating kinatatakutan at pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa ay nawala ng lahat, ng kanyang yaman, ng kanyang pangalan at ng kanyang imperyo. Sa loob lamang na isang gabi, sa kamay ng babaeng tinapak-tapakan at sinampal niya sa mismong harap ng altar. Ikaw, ginamit mo ko, nilaglag mo ko? Galit na bulyaw ni Tristan. Tuluyan nang nawala ang kanyang lehitimong pagkatao at pagiging aristokrata. Sa matinding pagwawala, mabilis siyang sumugod papalapit. Marahas na dinakma ang balikat ni Rebecca. Isa sa uli mo sa akin ang lahat ng to. Hindi ko hahayaang makuha ng isang basurang tulad mo ang pinaghirapan ko. Subalit bago pa man madala ni Tristan ang dalaga o may galaw ang kanyang mga kamay,
Isang napakalakas, mabilis at nakatutulin siyang sampal ang gumuhit sa hangin at buong lakas na lumapat sa kanang pisngi ni Tristan. Ang lakas ng impact ay napakatindi dahilan upang lumihis ang mukha ng lalaki at mapaatras siya ng 3 hakbang. Habang ang pulang marka ng daliri ay mabilis na gumuhit at namula sa kanyang makinis na balat. Ang tunog ng sampal ay umalingaw hanggang sa pinakabalayo at pinakataas na sulok ng ballroom. Napatigil ang lahat, kahit ang mga mamamahayag ay natigilan sa pagkuha ng larawan. Walang sino man na nakapagsalita. Malamig na tumitig si Rebecca kay Tristan na ngayon nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat at kahihiyan. Dahan-dahan kumuha si Rebecca ng isang kulay puting silk na panyo mula sa kanyang mamahaling clutch bag. Unos-unos at napaka-elegante niyang pinunasan ang sarili niyang mga daliri na tumama sa mukha ng lalaki. Saktong-sakto sa kung paano siya pinunasan at tinapon ni Tristan noong araw ng kanilang kasal. Yan ay para sa 7 taon na nagpakatanga ko sa'yo. At para sa sampal na binigay mo sa akin sa harap ng altar. Malamig, pinal at walang kapantay na otoridad na wika ni Rebecca. Ang kanyang mga matay nagniningning sa matinding tagumpay. Sabi ko sa'yo nung araw na yon, Tristan, ang bawat patak ng luha ko at ang bawat sakit na pinaranas mo sa akin, babayaran mo ng may patong na interes. Walang alinlangan, tinapon ni Rebecca ang ginamit na panyo sa mismong mukha ni Tristan. Ang puting tela ay dahan-dahang bumagsak sa paanan ng lalaki. Bukas ng umaga, eksaktong 8:00, inaasahan kong wala ka na pati ang pamilya mo sa mansyon ko. Patuloy ni Rebecca habang inayos ang kanyang gown at humarap sa mga bisita. At tungkol sa mga utang ng pamilya mo sa bangko, sisiguraduhin ko, mararanasan niyang mamuhay sa kangkungan na ipinangako mo sa akin noong araw ng kasal natin. Humarap si Rebecca sa mga bisita at nagbigay ng isang napaka-eleganteng bow sa harap ng mga VIPs at media. Mag-enjoy kayo sa party ngayong gabi, everyone. The show has just begun. Habang naglalakad si Rebecca palabas ng Grand Ballroom kasama ng kanyang mga armado at nakatutok na security guards, naiwan si Tristan na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Nakahawak sa namumula niyang pisngi, nakatingin sa nawalang imperyo at napapalibutan ng mga kamera ng media na kumukuha ng kanyang pagbagsak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding lamig, takot at walang katapusang pagsisisi. Tumingin siya sa umalis na figura ni Rebecca, ang babaeng ginising niya mula sa pagiging tupa upang maging isang gutom at makapangyarihang reyna na kumain sa kanyang buong pagkatao. Ito ang formal na simula ng kanyang impyerno at ang maalabat na wakas ng kaharian ng mga Alcantara. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng makasaysayang masquerade gala. Ang Alcantara Group tuluyan ng nabura sa mapa ng negosyo at formal ng sinama sa ilalim ng Vance International Conglomerate. Ang dating kinatatakutan na pangalan ng pamilya Alcantara ay naging isang aral na lamang sa mga libro ng ekonomiya at negosyo. Isang paalala kung paanong pwedeng bumagsak ang isang imperyo dahil sa labis na kayabangan at maling pagtrato sa tamang tao. Sa isang masikip at mabahong eskinita sa gilid ng Maynila, nakatayo si Tristan habang bitbit ang 2 plastik ng lumang kalakal. Ang kanyang dating makisig at may pagmamalaking tindig ay pinalitan ng isang payat, haggard at hukot na balikat. Ang kanyang gupit na pampaginoo ay mahaba na at gulo-gulo, habang suot niyang damit may mga tahi at marumi. Ang dating bilyonaryo na namumuno sa bansa ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng kargador at taga-kolekta ng basura upang may maipakain sa kanyang pamilya. Si Sofia, mabilis itong umalis at sumama sa ibang mayayamang matanda nang mabalitaang wala nang natitira ni isang sentimo si Tristan. Ang mga dating kaibigan at negosyanteng kumakapit sa kanya noon ay hindi man lang sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang pamilya nakatira ngayon sa isang maliit at mababang paupahan sa tabing ilog, ang mismong kangkungan na pinapangako niya kay Rebecca noong araw ng kanilang kasal. Biglang humintong isang napakalaking convoy ng mga itim na armored SUV at isang napakagandang kulay pilak na Maybach sa dulo ng eskinita. Lumabas ang 4 na armadong security guard upang hanguin ang daan. Napatigil si Tristan sa paglalakad at napatigil sa sasakyan.
Bumaba ang binata sa likod ng Maybach. Bumunga doon si Rebecca. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng white business suit, may suot na mamahaling sunglasses at ang kanyang mukha nagniningning sa karangyaan at kapayapaan. Sa kanyang kandungan nakakarga ang isang malusog at napakagandang sanggol na may mga matang tulad ng sa kanya. Hanggang sa kanyang tabi nakaupo ang kanyang bagong asawa, isang kilalang duke mula sa Europa na tunay na nagmamahal at gumagalang sa kanya. Tumingin si Rebecca kay Tristan. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring puot. Ang natira na lamang ay isang malalim at malamig na kawala ng pakialam. Ang pinakamasakit na uri ng pangbabaliwala. Nanginig ang mga labi ni Tristan. Bitbit ang kanyang mga basura, humakbang siya papalapit sa sasakyan at tumuhod sa basang kalsada. Rebecca? Umiiyak na pakiusap ni Tristan. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Nakuha mo ng lahat sa akin, utang na loob. Bigyan mo man lang ako ng pagkakataong makatayo ulit. Inalis ni Rebecca ang kanyang sunglasses at dahan-dahang tumitig sa nakaluhod na lalaki. Isang tipid at eleganteng ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kapatawaran ay binibigay sa mga taong nagkamali ng di sinasadya, Tristan. Malamig at pinal na wika ni Rebecca. Ngunit ang ginawa mo sa akin sa harap ng altar 2 taon ang nakakaraan ay isang desisyong ginawa mo ng may buong galit at intensyon na sirain ako. Tumingin si Rebecca sa kanyang anak. Hinaplos ang malambot nitong buhok bago muling tumingin kay Tristan. Pinatawad na kita sa aking puso, kaya't wala na akong galit. Ngunit ang karma mo ay responsibilidad mo. Magsaya ka sa buhay na ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Tinaas ni Rebecca ang kanyang kamay at dahan-dahang sinara ang bintana ng sasakyan. Umalis na tayo, utos ni Rebecca sa kanyang driver. Mabilis na umandar ang sasakyan, nagiiwan ng alikabok na humahampas sa mukha ni Tristan na nakaluhod sa dumi ng kalsada. Umiyak ng malakas ang dating bilyonaryo habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan ng reynang minsan niyang sinampal at itinapon. Nakamit ni Rebecca ang huling halakak, hindi lang sa pamamagitan ng pagbawi ng yaman at paghihigante, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagong buhay kung saan ang lalaking sumira sa kanya noon ay naging isang malabo at walang kwentang alaala na lamang ng kanyang tagumpay. Ang kwento ni Rebecca at Tristan ay isang malaking paalala sa ating lahat. Huwag na huwag mong tatapak-tapakan ang dignidad ng isang taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng tapat. Ang taong tahimik na nagtitiis ngayon kapag napuno at nagising, pwedeng maging pinakamalaking bangungot mo bukas. Ang kapangyarihan at yaman madaling mawala, pero ang karma sa maling pagtrato sa kapwa, laging may patong na interes kapag naningil. Kaya bago ka magmalaki at mang-api, mag-isip ka muna. Baka ang taong tinapon mo sa kangkungan ngayon, siya palang hahawak ng susi na ikababagsak mo bukas. Salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba.